What's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay gusto ko i-share itong nabili ko na item. Actually, pangatlo ko nito guys. Kasi nga napakalupit nito and proven tested na effective talaga siya. Ito ay surge protector outlet. Hindi siya ordinary na outlet lang. Ito ay mayroong protection. Bali ito guys, specs guys. 2 meters. 8 surge protected socket, so 8. So meron siyang 8 na pwede saksakan. And meron siyang surge protection. Tapos ang maximum amperes niya ay 19,500 amperes. And meron siyang overload switch. Ito yung guys. Tapos kanyang materials ay gawa sa copper. Wala sa likod ng karton ay meron mga instruction na nakalagay dito. Features, nandito, basahin nyo lang, medyo mahaba yan. And ito kanyang specification. 2,500 watts. Yan. Max ampere ay 10 amperes. Yan. Ibig sabihin, ito ang kanyang example na saksakan. Bali, nandito yung warning, do not overload. Pero, yun nga, okay lang yan pag mag-overload kasi meron tayong power strip. Basahin nyo lang guys. And wow, imported and distributed by Global. Ito niya guys. Yan. Tapos meron siyang sticker na ICC. Ibig sabihin, dumaan talaga sa testing na pasado siya sa standard na required na ilabas sa market. Galing ito sa Hong Kong. Kung di ako nagkamali, yung kanyang manufacturer ay galing sa Hong Kong. Bali, kung gusto nyo mag-build ng network, ay highly recommended na ganito yung bili ninyo. Bali, yung sa akin na part ay ginamit ko siya sa aking personal computer, sa aking desktop, na hindi ko na kailangan gumamit ng EVR. Directly na nakakonect na yung aking system unit, PC monitor, any device na related sa aking desktop ay dito na connect, and sa aking network system ay ganito rin gamit ko. Ano yung advantage na guys? Ang advantage ay kapag nagkaroon ng fluctuating, minsan malakas ang kuryente, minsan mahina, ay automatic siya magto-turn off. Ito guys, ito kanyang switch guys. Bale, sinubukan ito guys sa high voltage or high wattage na mga appliances ay pag mataas yung kanyang consume na lampas sa kanyang required ay automatic nag-trigger ang kanyang switch. Minsan pag nagkaroon ng brownout and bumalik yung kuryente at malakas yung current o mataas yung voltage, automatic nag-turn off itong kanyang switch. Buksan natin guys kung ano ba talaga ang itsura nito guys. Buksan natin. Yan. Ito ang kanyang itsura guys. Yan. Hindi mabasa sa camera pero mayroon nakasulat dito. Ang required voltage niya ay wala rin nakalagay. Ito 250 volts and maximum 2,500 watts. Pag lampas sa 2,500 watts, automatic na magto-turn off itong kanyang switch. And meron siyang model. Pasensya na guys, hindi makita sa camera, pero ang kanyang brand ay Handkey. Yan, magandang kanyang plastic. Talagang matibay yung kanyang plastic, and kanyang outlet ay made in copper. Dito sa loob. Bale ito, pag umila ito, ibig sabihin naka-turn on ang kanyang surge protector. Pero pag ito guys ay naka-turn off, ibig sabihin ay sira na yung kanyang surge protector. Kaya kailangan i-double check no kung naka-turn on ito. Pag off ito guys ay gumagana naman siya pero wala na siyang surge protector. Ibig sabihin sira na. Yan. Bali meron siyang 3 na kwan. Bali ito madalas tinatanggal ko ito guys. Kasi gumagana naman siya pero according sa iba hindi siya advisable na tanggalin, pero sa akin ay okay lang kasi yung outlet natin dito ay iba kumpara sa ibang bansa, kaya
Yun, kaysa gumasto pa kayo ng adapter para dito, ay tanggalin na lang ito gamit ang pliers. Yan. Hindi ko na sa ito turn on kasi yun na, umilaw lang ito and meron siyang on off na switch. Gaya na sabi ko kanina, ito ay nagtitrigger pag high voltage or mataas yung voltage required na pumapasok dito, ay automatic ito mag-turn off itong kanyang switch. Okay, so wala na akong masabi. So meron siyang 3 years warranty. Hindi ko alam kung totoo talaga ito kasi hindi ko pa nasubukan. Until now, nabuhay-buhay pa rin yung ganito kong outlet. Hindi pa rin sira ang kanyang fuse protector. Ulit yun guys, ginamit ko siya sa aking personal computer and sa aking network system. Gaya na pinakita ko kanina. Ang ito lang guys. Thank you for watching.